Isang mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi po dito sa Amerika. Magandang Lunes Santo po diyan sa Pilipinas. Sa sa araw po na ito ng atin pong exhortation dito sa ating Facebook group, Abide Christian Fellowship Facebook group, ay nais ko po na magbahagi ng patungkol po sa ating ipinagdiriwang ngayon. Ang lahat ng Kristiyano po sa buong mundo ay nagdiriwang ng tinatawag po nating mahal na araw sa buong mundo. Ano nga po ba ang dapat nating alalahanin sa mahal na araw at ano po ang dapat nating tandaan at ano po dapat nating i-celebrate? Bakit po tayo nagse-celebrate ng mahal na araw? Ang tanging ma-share ko po at tanging masasabi po sa inyo ngayon ay yung dahilan. Yung dahilan kung bakit kinakailangan na ang ating Panginoong Hesus ay mamatay pa sa krus ng Kalbaryo. Sabi nga po dito sa aking slide, bakit kailangang mamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Hindi ho ba pwedeng maiwasan na lang na ang Panginoong Hesus ay mamatay? At ano yung kahalagahan? At ano yung importansya? At ano po yung connection natin sa ating Panginoon kung bakit po siya kinakailangan mamatay sa krus ng Kalbaryo? Ang akin pong ibabahaging talata ay galing po sa aklat ng Juan chapter 1 verse 29. Sabi po dito, kinabukasan, nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Uulitin ko po yung sabi sa 29, John chapter 1 verse 29. Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kung atin pong babasahin po ang ebanghelyo po ng ating Panginoon na mula po sa New Testament, ito po yung linggo na isine-celebrate natin. Nag-umpisa po ito sa kanyang triumphal entry sa Jerusalem. Triumphal entry sa Jerusalem. Actually, ito pong linggo, tinatawag po itong Palm Sunday na kung saan doon po idineklara ang ating Panginoong Hesus na hari ng Jerusalem. Actually, ito po ay isang napakahalagang propesiya sapagkat dito po ay makita natin at nakita po natin na ang ating Panginoong Hesus ay idineklarang hari doon sa Jerusalem. Ito po yung katuparan ng propesya pero hindi naman po yun ang ating main topic. Sa ibang araw na po natin i-discuss yung patungkol po sa propesiyang iyon. Ang akin lang pong pinupunto ay nandun na po tayo sa peak. Nag-uumpisa na po tayo sa peak ng ministry ng ating Panginoong Hesus na kung saan ay ilang araw na lang siya po ay ipapako na sa krus ng Kalbaryo at mamamatay po siya doon sa krus ng Kalbaryo. At katulad nga po ng tanong ko po kanina, bakit kinakailangan pa ang ating Panginoong Hesus ay mamatay sa krus ng Kalbaryo? Alam po ninyo, doon po sa aming salvation series, ito po yung una naming itinuturo, isa sa aming mga itinuturo na kung saan makikita po natin na ang tanging dahilan kung bakit po ang tao ay pinalayas mula sa paraiso, ang tanging dahilan kaya po tayo ay naging kaaway ng Diyos. Ang tanging dahilan kaya po nagkaroon ng kamatayan ay dahil sa kasalanan ng tao. Hindi po ba? Actually, makikita po natin sa aklat ng Roma, chapter 6, verse 23. Ano po ba ang sabi dito sa Roma, chapter 6, verse 23? No, sorry. Nasa iba po akong book. Ano po ang sabi doon? Sapagkat, hindi ko po kasi kabisado eh. Sandali, ha? 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Mga kapatid, ito po yan eh. Ang kasalanan natin ang nagiging hadlang upang tayo ay hindi makapunta ng langit. Ang kasalanan natin ang siyang dahilan kung bakit po tayo naging kaaway ng Diyos. Ang kasalanan po natin ang dahilan kung bakit tayo po ay sinumpa ng Diyos. Ang kasalanan po natin ang dahilan kung bakit po tayo ay nagkakasakit at bakit po tayo ay namamatay. At ang kasalanan po nating iyan ang magiging dahilan upang tayo po pagdating po natin sa eternal life ay magkaroon po tayo ng eternal separation from God. Na tayo po ay mahihiwalay na sa ating Panginoon forever and ever. Ito po ay dahil sa kasalanan. So, kung iisipin po natin, ang tanging hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao ay yung kasalanan. Tanong, paano ho ba natin ma-address? Paano po natin ma-resolve
yung kasalanan na ito na nagiging hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Alam ho ninyo, marami pong mga debate, maraming mga ginagawang iba't ibang mga sekta na sinasabi, actually, yung iba sinasabi ng iba, o magmiyembro ka sa amin at ikaw ay maliligtas. Sabi ng iba, o gumawa ka ng ganito, gumawa ka ng ganon, ikaw ay maliligtas. O tuparin mo tong mga panata na to at ikaw ay maliligtas. Mga kapatid, eto ho ang katotohanan. Kahit ano ang gawin nating kabutihan, kahit ano pong pagiging relihiyoso natin, o how religious we will become, hindi ho natin maikakaila na ang kasalanan natin ay nandyan pa rin. Ibig kong sabihin, kahit ho ako ay magmiyembro ng lahat ng relihiyon sa buong mundo, yung kasalanan ko ho ay nandun pa din eh. So hindi ho yung church membership ang makapagpapapunta sa atin sa langit sapagkat yung kasalanan na nandun pa rin sa atin, kailangan ho mawala. Hindi ho ba? So kapag ka po ako ay tumulong sa mga mahihirap, say for example, gumawa ako ng mabuti, ibinenta ko yung bahay ko, ibinigay ko lahat sa simbahan, tumutulong ako sa simbahan, naglilingkod ako sa simbahan. But on the other hand, yung kasalanan ko sa kabila ng mga kabutihang ginagawa ko, yung kasalanan ko nandun pa rin. Hindi pa rin ho yun naaalis. Actually sa Biblia po may sinabi po dito na ah, yung loving your neighbors daw po ay nakapagpapatawad ng ano covers a multitude of sins. Hindi ho ba? Na kung saan ay tinatakpan lang po nito yung kasalanan, pero ito ho ang dapat mangyari eh. Yung kasalanan ho hindi lang dapat takpan. Ang kasalanan ho dapat alisin. Dapat mawala. Unless yung kasalanan po natin ay mawala, unless yung kasalanan po natin ay mapatawad, hindi ho tayo kailan mga magkakaroon ng relasyon sa ating Diyos. Sapagkat ang Diyos ay banal, galit siya sa kasalanan, at hindi po ang isang makasalanan ay hindi po makakaharap sa ating Panginoon. At nakakatuwa po yung talatang ito na binasa ko po sa inyo kanina, Juan chapter 1 verse 29. Pansinin po ninyo at gusto ko pong namnamin po ninyo ito ngayong Semana Santa. Ang sabi po ni Apostol Juan, tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pansinin ho niyo yung salitang nag-aalis, that takes away. Hindi ho nagtatakip. Hindi ho tinatakpan lang yung kasalanan, kundi yung kasalanan po natin ay tatanggalin sa atin. Ang tawag ho sa Bible niyan, sa Book of Romans, yung po yung tinatawag natin justification. Just as if you have not sinned. Iyon po yung short explanation daw po ng justification. Just as if you have not sinned. Ano po yung ibig sabihin ng justification? Na yung mga kasalanan natin ay pinatawad na tayo. At hindi na ho makikita ng Diyos sa atin, hindi na ho aalalahanin ng Diyos yung ating mga kasalanan sapagkat ang alalahanin na po ng ating Panginoon, ng ating Diyos Ama, ay yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Iyon po yung kahalagahan kung bakit ang Panginoong Jesus ay dapat mamatay sa krus ng Kalbaryo. Sapagkat sinabi po sa aklat po ng Hebreo chapter 9 verse 22, ano po ang sabi dito sa Hebreo chapter 9 verse 22? Sabi po dito, ayon sa kautusan, halos lahat ng bagay ay nililinis sa pamamagitan ng dugo at walang kapatawaran ng kasalanan kung walang pagbububo ng dugo. For there is no remission of sins without shedding of the blood. Ayun po yung, for without shedding of the blood, there will be no remissions of sins. Ito ho ang pinagpapasalamat po natin sa Diyos Ama, na siya po ay naggawa ng kautusan nung unang panahon na kapag ka po nag-shed ng blood, ito po ay magiging kapatawaran sa ating mga kasalanan. At ang lahat po ng ipinangako niya sa lumang tipan, tinupad po ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo, kaya po ang kapatawaran sa ating mga kasalanan available na sa lahat ng tao. Pero nais ko pong bigyan diin, ang kapatawaran po ng kasalanan ay available sa lahat ng tao. Ibig sabihin, nandyan po yan, available yan, pero kailangan mong kunin. Kailangan mong tanggapin. Meron tayong response dapat doon sa forgiveness of our sins. Ano po yung tamang response natin doon? Sinabi po ng John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Babasahin ko po sa i-state ko po sa English. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Bigyan din ho natin yung salitang sino man o whoever. Ang kapatawaran ng kasalanan available sa lahat ng tao. Ito po ay ibinigay ng Panginoon sa atin nang siya po'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. Pero para ma-enjoy po natin yung kapatawaran ng ating mga kasalanan, ano po ang sabi ng Biblia? Ang sino mang sa kanya'y sumampalataya. Whoever believes in Him. Ano po ba ibig sabihin ng manampalataya tayo sa ating Panginoon? Yung salita pong believes, ito po ay galing po sa Griegong salita na pisteuo. Pisteuo ang Greek word po nito na ibig sabihin po is to entrust, to surrender. So kapag ka po pala sinabing ang sino mang manampalataya, yung mga taong magtitiwala ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Yung mga taong magsusuko ng kanilang buhay sa ating Panginoon. Sinabi rin po sa Juan chapter 1 verse 12, ano po yung sabi doon? Basahin ko po sa Tagalog. John chapter 1 verse 12. Sabi po dito, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Mga kapatid, ngayong Semana Santa po, alalahanin po natin, the Lord Jesus Christ died on the cross of Calvary for the forgiveness of our sins. And He made the forgiveness of sins available to everybody. Available for all, sa lahat po ng tao. Pero ang makakatanggap lang po ng forgiveness of sins, yung mga taong lalapit sa Diyos, magbabalik loob sa Diyos. Naalala po ninyo yung sinabi po ng ating Panginoon sa unang-una po niyang pagpipreach. Makikita po natin ito sa aklat po ng Mateo. Ano po ba ang sinasabi po dito? Sabi po sa Mateo chapter 4 verse 17, magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Alam ho ninyo yung salitang repent, ang ibig sabihin ho nun ay gumawa ka ng desisyon na magbalik loob sa Diyos o basically, magbalik loob sa Diyos. Kaya mga kapatid, ang tatanggap ho ng kapatawaran ng kasalanan, yung mga taong magbabalik loob sa Diyos at magsusuko, magtitiwala ng kanilang buhay sa ating Panginoong Hesukristo. At doon po natin makakamtan ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ngayong Semana Santa ho, bago ho kayo magbakasyon, bago ho tayong pumunta sa beach, bago ho tayo maggawa ng kung ano-ano mga bagay, unahin ho natin yung kaligtasan ng ating mga kaluluwa. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus po ay naparito sa lupa upang mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan, para sa ating kaligtasan. Yun yung tinatawag nating redemption, na binayaran ho niya yung kasalanan natin na dapat po ay tayo ay magbayad. Na tayo po ay karapat-dapat na mapunta sa apoy ng impyerno to spend our eternity in the fires of hell, pero dahil po sa habag at biyaya ng Panginoon, niloob po niya na ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ay matanggap natin at tayo po ay maging karapat-dapat na maging mga anak ng Diyos. Salamat po sa Panginoon, napakabuti po ng ating Diyos at ang aking pong panalangin ngayong Semana Santa 2024 na ma-realize po natin, ma-internalize po natin at matanggap po natin ang kapatawaran sa ating mga kasalanan. Handa po ba tayo na magbalik loob sa Diyos? Handa po ba tayo na ipagkatiwala natin ang ating mga buhay sa ating Panginoon? Alam ho ninyo, ginawa na ho ng Diyos yung bahagi niya upang tayo po ay maligtas. Biruin nyo, sa Diyos na tayo nagkasala, pero ang Diyos pa din ang gumawa ng paraan upang tayo po ay magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. And yung natitira pong tugon ay nasa atin po. Ano ang response mo sa kabutihan ng Diyos sa iyo? Ano ang response mo sa ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo? Are you willing to repent, to go back to God, and to reconcile with God through the Lord Jesus Christ? Mga kapatid, inaanyayahan ko po kayo. Ang sabi po ng Panginoon sa Aklat ng Pahayag, chapter 3, verse 20, narito, ako ay nakatayo at kumakatok sa labas ng pintuan. Ang sino mang sa inyo'y magbubukas ng pinto, ako ay papasok at ako'y sasama at mananahan sa kanya.
Mga kapatid, tayo pong lahat ay pinagkalooban po ng Diyos ng pagkakataon, napaka-rare na opportunity at privilege na ito na tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang tangi po nating dapat gawin, tayo po'y magbalik loob sa Diyos, gumawa po tayo ng desisyon na makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan po ng pananampalataya o pag-aalay, pagtitiwala ng buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw po na to ay ililid ko po kayo kung nais po ninyo mag-alay ng buhay sa ating Panginoon. I will guide you in a short prayer of acceptance. Ito pong panalangin ito ay magiging makapangyarihan lamang kung ito po'y dadasalin natin sa ating mga puso. Kaya kung kayo po ay handa na mag-alay ng inyong buhay sa ating Panginoon, handa po kayo magsuko ng buhay sa ating Panginoon, ay pwede po kayong sumunod sa panalangin ito at mag-expect po tayo na ang kapatawaran ng kasalanan ay atin pong matatanggap. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, kinikilala ko po na ako ay makasalanan. Kinikilala ko po na kayo ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aking mga kasalanan. Kinikilala ko rin po na kayo po ay nabuhay na mag-uli after 3 days sapagkat kayo po ang aking tagapagligtas at ang anak ng kataas-taasang Diyos. Sa oras na ito, Panginoong Hesus, ako po ay gumagawa ng desisyon na magbalik loob sa Diyos. Lumalapit po ako sa inyo, Panginoon. Iniaalay at isinusuko ko po ang aking buhay sa inyo. Kayo na po ang maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan at bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan. Amen. Maraming salamat po at ang dalangin ko po, tayo po ay magkaroon ng kauhawan sa pagbabasa ng salita ng Diyos sapagkat ang buhay na walang hanggan ay matatagpuan po natin sa pagkakilala natin sa Diyos Ama at kay Hesukristo na Kanyang isinugo. God bless you all po at salamat po sa inyong pagsama sa akin.